Good morning po sa bawat isa. Good morning po. Okay, sana po ay nakatulog kayo ng maayos kagabi. At pinag-pray nyo ba yung services po natin ngayong araw? Pinag-pray nyo po ba? Mahalaga po na pinag-pray po natin lagi yung services po natin. Okay, so let's go to our lesson. Punta po tayo ulit sa Psalms 84. Psalms 84. Nasa kalagitnaan na po tayo ng yung lessons po natin na ito. And I hope and do pray na this time po ay matatapos po natin. Tayo po tayong lahat mga kapatid. Nandiyan na po ba kayo lahat sa Psalms 84? Nandiyan na po ba kayo? Sige, basahin po natin. Sabi po dito sa Psalms 84, How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts! My soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwelt in the house, they will be still praising thee, Selah. Blessed is the man whose strength is in thee, in whose heart are the ways of them, whose passing through the valley of Baca make it a well, the rain also filleth the pools. They go from strength to strength, every one of them in Zion appear before God. O Lord, God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Behold, the God our shield, and look upon the face of thine anointed. For a day in thy court is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in thy house of my God than to dwell in the tents of the wickedness. For the Lord God is a sun and a shield, and the Lord will give grace and glory. No good things will he withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in thee. Tayo po ay manalangin. O gracious loving Father, muli Panginoon, kami po ay nagagalak, natutuwa Panginoon na kami po ay muli inyo pong binangon at ginising sa aming pong pagkakatulog. At muli Panginoon, isa pong oportunidad muli na binigay niyo po sa amin upang sambahin ka at purihin ka na sama-sama, O Lord. Dalangin po namin sa aming kalagitnaan, nanaway po Panginoon, ikaw muli ay madakila. At dalangin din po namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan na kayo po ang mangusap po sa amin, kayo po ang gumabay sa amin sa aming pong pag-aaral ngayon. Dalangin po namin, Panginoon, na kung meron mang hindi ligtas na attend po mamaya sa aming service, dalangin po namin, Panginoon, na ma-realize niya na siya po ay nangangailangan na tagapagligtas dahil siya po ay makasalanan. Dalangin din po namin, Panginoon, muli na ang aming mga kapatiran ay makapunta sa tamang oras at upang sa ganun, Panginoon, ay ma-attenan nila yung buong service, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and forgive us for our sin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, maaari na po kayong umupo. Last week po, we discussed about our lesson entitled In His Presence. And we know sa ating sarili po, there is no satisfaction dito sa mundo, which is lie ni Satan yan, that there is a satisfaction in this earth. Pero hindi. Ang satisfaction na magbibigay sa atin, everlasting satisfaction, ay wala pong iba kundi sa presensya po ng Panginoon. Now, last time we discussed about because being in God's presence, blessings brings joy, let us delight in Him. So nakita po natin dito sa ating pong binasa again, yung background po dito mga kapatid is, ito po yung mga kinakanta po ng mga Hudyo when they are traveling to Jerusalem. Alam po natin that they are in different places. Napakalayo yung mga places nila and they have only few
days na selected na mga days na mga feast na pwede silang pumunta sa Jerusalem to worship God. So, unlike sa atin ngayon, we can come to church every Sunday or Wednesday. But them, hindi po ganon. Napakahirap mag-travel sa kanila. There is just a certain days na pwede silang pumunta po doon. And the psalmist ay naisulat po niya ito. Yung itong songs po na ito na kung saan ay inaawit po nila when they are traveling going to Jerusalem. At yung dahilan po nito, bakit po naisulat, it is because there is something that hindered him to go to Jerusalem that time. Ibig sabihin, may problema siguro, hindi po natin alam yung circumstances, pero may problema na kung saan ay hindi po siya maka-attend doon sa Jerusalem to worship God. Siguro sa atin, na-experience din po natin yung ganun, no? Na hindi po tayo makapunta, makadalo sa pagtitipon dito po sa simbahan because there are circumstances talaga na nagpipigil po sa atin. There is a willingness pero meron nagpipigil at ganun yung nararamdaman po ng psalmist po na ito, why he wrote these letters. At bakit niya nasabi po na brings joy? And in what ways does being in God's presence brings joy? Kasi makikita po natin, it evokes longing for fellowship with God. Tingnan niyo po yung verse 1. Ano sabi niya dito? How amiable or how beautiful yung templo po ng Panginoon. How lovely it is, the temple of God. Napakaganda yung simbahan, napakaganda yung templo na pinupuntahan nila. Yun yung ina-imagine niya. But not only that, because he knows that God is there. Kaya nandun yung desire na lamang niya, yung psalmist po na ito, na pumunta sa templo dahil alam niya, hindi lang yung building, kundi alam niya na nandun ang presensya ng Panginoon. He knows that in that time, in that place, ay mawa-worship na ang Panginoon. Pero iba sa kondisyon po natin ngayon, di po ba? Sa atin po ay mawa-worship po natin ang Panginoon. Anywhere, anytime, any place. However, merong pagtitipon na binigay po sa atin ng Panginoon. And it brings joy every time na pumupunta po tayo in church. Why? Because it is an opportunity po para i-worship po natin ang Panginoon. Corporately, sama-sama. Di po ba? Kaya sabi po dito, ganun na lamang yung longing ng psalmist po nito. Sana nakapunta ako sa templo para mag-worship sa Panginoon. Yan yung nasa isipan po ng psalmist. Kaya mga kapatid, pag meron po tayong worship service, wag po natin iti-take for granted yung mga worship na services na meron po tayo. Hindi po natin sasabihin na, Sunday na naman. Pero dapat meron po tayong joy na gaya po ng psalmist po na ito, yung desire niya na pumunta sa templo, ganun din po sana yung desire natin na pumunta po sa church. Meron po ba kayong desire na ganun? Sa inyo mga kapatid? Amen? Dapat meron po tayong desire na nasa simbahan pag Sunday. Because we know that God's presence is in here in our church. Pangalawa po mga kapatid na makikita po natin, in what ways does being in God's presence brings joy? It provides an opportunity to praise God continually. Ito yung psalmist po na ito, tinake niya yung opportunity na ito upang isulat yung kanyang desire na i-worship ang Panginoon. So, ibig sabihin sa lahat ng ginagawa niya, na dinedesire na pumunta sa templo at dito, ginet niya yung opportunity na ito upang i-praise ang Panginoon continually. Is God hindered? There is a hindrance para makapunta po sa templo, pero tinake niya pa rin yung opportunity upang isulat po na ito, upang sambahin at purihin pa rin ang Panginoon. Gaya po ng psalmist po na ito mga kapatid, yung pag-iisip niya ng pilgrim, ibig sabihin manlalakbay. Nanlalakbay lamang po tayo dito sa mundo and we are looking forward to a place na kung saan ay nandun ang Panginoon and that is heaven.
Hindi po permanent yung place po natin dito. Tayo po ay isang pilgrim, manlalakbay lamang po dito sa mundo. Kasi yung home po natin talaga is in heaven. Amen? Hindi po dito sa mundo po na ito. And another thing is not only in God's presence brings joy, but also it renewed our strength. So let us delight in Him. So how does God renewed our strength? Paano nga ba nire-renew ng Panginoon ang ating kalakasan? Alam po natin mga kapatid, by providing us with the strength for our spiritual journey. Alam po natin mga kapatid, you're just going to rely on your spiritual strength. Sa sarili mo lang, hindi mo kaya. Because there are circumstances na hindi po natin makokontrol spiritually. There are attacks of Satan sa atin. That's why if you just going to rely on your strength, in your own strength, spiritually magka-crash po tayo mga kapatid. That's why we always rely on the strength of God. And He is the one who gave us His strength. Siya po yung nagpapalakas po sa atin sa mga pagsubok sa buhay, spiritual down mga kapatid. God is the one who gave us that strength, as we can see in verse 5. At grace ng Panginoon po yun, yung strength na binibigay niya po sa atin. At yung pangalawa po mga kapatid, na makikita po natin kung paano nire-renew ng Panginoon yung strength po natin, is by providing us the strength to be a blessings. So nandito na po tayo sa verse 6, yung pagpapatuloy po ng lesson po natin. Ito po yung sabi, who passing through the valley of Baca, make it a well, the rain also filleth the pools. Yung word po na nabanggit po dito na Baca, theologian says there are two meaning. Sabi nila, this is not literally na lugar, which is valley. Sabi nila, this is spiritual weeping, kumbaga spiritual problems. Kaya yung Baca po dyan, ang ibig sabihin niya is weeping or tears. So bakit ka lumuluha? Bakit ka na tumatangis? Baka kasi may problema na darating. Masakit yung problema dumadating. Kaya sinabi niya dito, sabi sa verse, who is passing through the valley of Baca. So may problema, mabigat na problema, maaaring yung psalmist, alam po natin na ito, na if you are having a journey going to a place, meron pong mga problema sa daan, di po ba? So hindi po natin alam yung problema na ito, pero alam po natin sa mga journey na tinatahak po natin kung minsan may mga problema. Kahit nga journey lamang, pumuntang probinsya, mamaya naplatan ka, di ba? O kaya nahilo ka sa daan. So yun yung mga problema, sinasabi nila, this is not a literal na valley talaga. And the other side naman, they said it is a literal valley. In a literal valley of Baca. Ibig sabihin, ito yung lugar na kung saan yung mga lalakbay is tinatahak niya talaga ito. No choice siya, kundi tahakin yung place na ito, yung valley po na ito, upang sa ganun is makapunta po siya sa Jerusalem para i-worship ang Panginoon. Literal po talaga na place. And they call it a desert place. So mahirap yung maglakbay sa desert. Unlike in our time, mag-book ka na lang ng Grab. So easy, di ba? Maglalamog ka man dyan or whatever transportation meron. Pero sa kanila, hindi po ganun. They are in a different place, in a far place, at maglalakbay sila at dadaanan nila yung place po na to in which, sabi po dito, weeping or tears. So ibig sabihin, kung dadaan ka dito, talagang grabe yung pagdadaanan mo sa lugar po na ito. Maaaring mawawalan ka ng tubig, sobrang init sa disyerto na ito. Probably, yun yung mga problems na dadaanan po nila po sa place po na ito. Whether be spiritual problem or spiritual valley or Baca, or whether be a physical na pagdadaanan dito sa Baca po na ito, yung valley po na ito, it is still, makikita po natin dito, there is a problem. A physical problem sa daanan man natin along our Christian way or spiritual,
or whatever is that. Pero sinasabi po dito that God is the one who provided the strength to be a blessing. Bakit naging blessing po na ito? Kasi sabi po dito, who passing through the valley of Baca, make it a well. So ibig sabihin, magiging maayos. And the rain also fill it the pools. So meron po siyang ginawang balon na kung saan ay, kung umulan, ay mapupunta po doon yung tubig. Na kung saan kahit dumaan yung mga tao po dito sa place po na ito, a place of tears, a place of weeping, a place of problem, meron po silang makikita along the way na ginawa ng isang manlalakbay na nauna upang sa ganun ay ma-ease yung pain na meron. Para kung sa ganun ay hindi tatangis at iiyak yung dadaan po sa literal valley na yun or spiritual valley na yun. Sabi ng Panginoon, He is the one who gave us the strength and a blessing, to be a blessing. It reminds us once again in 2 Corinthians chapter 1 rather. Sino pong walang problema po sa atin dito? Lahat po tayo dumadaan po sa problema. There are times na wala, pero there are times, most of the time meron. Di ba? Pero dito alam po natin, in 2 Corinthians chapter 1, again, in verse 3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, the God of all comforts. So sinasabi dito that God is the one who comfort. God is the Father of mercy. In verse 4, who comforted us in all our tribulation, in our problem. Kung meron kayong problema, sino nagko-comfort po sa atin? Ang Diyos, tama po? Wala pong ibang magko-comfort po sa atin na talagang magko-comfort po sa atin, wala pong iba kundi ang Panginoon. Because He is the God of mercies and He is the God of comfort. Kaya sinabi na dito, He who, being God, comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble. Ang ganda po, no? God is a God of comfort. Pero kung dumaan po tayo sa problema, kino-comfort po tayo ng Panginoon, and God wants us to be a comfort also to others. Kaya kung dumadaan po tayo sa mga problema po mga kapatid, huwag po tayong magreklamo sa Panginoon. Gaya po ng psalmist po na ito, gaya po ng pilgrim po na ito, ang iniisip po niya, dadaan ako sa circumstances, dadaan ako sa tribulation, na problem po na ito. And I know that God is the one who give me strength. God is the one who give me comfort. And if others, meron na po silang problems and tribulation, God can use me as a blessing to them. Alam po ninyo yung kasabihan po ng mga Pinoy. Yung laging sinasabi ng Pinoy, if you will going to encourage them spiritually, sasabihin nila sa'yo, hindi mo kasi napagdadaanan tong pinagdadaanan ko, Brad. Kaya hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. But if you have been through in that problem po mga kapatid, papakinggan ka nila. Why? You have been experienced that kind of experience. Kaya hindi nila sasabihin sa'yo, hindi mo kasi naintindihan, Brad. Hindi mo kasi nararamdaman. Yung nararamdaman ko, yung sakit, yung pait. Pero once na naramdaman mo yon, and God is the one who comfort you, at yun din yung pangko-comfort mo sa kanila. That's why, pag may mga problema dumating sa buhay po mga kapatid, if yung place po na ito, yung baka po na ito, yung experience po na ito, na dahil sa problem ay umiiyak ka, isipin mo na lang. You know that God is all-wise, di po ba? God is the one who controls everything. Alam po ng Panginoon ang nangyayari sa ating buhay. At alam po natin ang Diyos ay mabuti, tama? At alam po natin ang Diyos ay hindi kailanman nagbabago. At alam po natin, everything na meron po sa buhay po natin ay meron pong purpose ang Panginoon. I witnessed many things po mga kapatid in the ministry. Nasa hospital sila,
Yes, they spend a lot of money. Pero, ginamit yun ng Panginoon to witness to those fellow na nandun sa hospital. Sa bahay po nila, may sakit. They witness to those people around them. Diba? Hindi po natin alam how God used those circumstances even in the weeping time and in the problem time, tears time. Dito makikita po natin, mga kapatid, God is the one who provides us the strength to be a blessing to others, para maging blessing po sa iba. Gaya po ng psalmist po na ito. Kaya instead of complaining po, mga kapatid, when we face problem in our life, let us instead strive to be a blessing to others. Ang ganda po ng isang illustration po dito, yun ang poem. Can you plus, kapatid, yung poem dito, The Bridge Builder. The Bridge Builder. Ito po yung sabi. May sulat po nito is Will Allen. Sabi po niya dito, an old man going a lone highway came at the evening cloud and gray to a chasm vast and deep and wide, through which was flowing a sullen tide. The old man crossed in the twilight dim. The silent stream had no fear for him, but he turned when safe on the other side and built a bridge to span the tide. Old man, said a fellow pilgrim near, you are wasting your strength with building here. Your journey will end with the ending day. You never again will pass this way. You've crossed the chasm deep and wide. Why build this bridge at evening tide? The builder lifted his old grayed head. Good friend, in the path I have come, he said, there follow after me today a youth whose feet must pass this way, this chasm that has been a note to me. To that fair-haired youth may I pitfall be. He too must cross in the twilight dim. Good friend, I am building this bridge for him. Ganda po dito nyo, matanda na kung saan nag-build ng bridge. Para kanino? Hindi naman na siya dadaan dito para sa mga susunod po sa Kanya. And we are so thankful for God sa mga nauna po sa atin in our church. I've been saved here 2012, and our church is celebrating 75. And we praise God sa mga nauna po sa atin. Amen? We praise God. At yung mga nauna po sa atin, mga kapatid, they have a lot of problems, struggle in our church. Di po ba? Pero ginamit po sila ng Panginoon para meron po tayo kung ano man yung meron po tayo. To be a blessing din. Naging blessing po sila sa atin. Another thing po, mga kapatid, how does God renew our strength? Siyempre, siya yung nagbibigay ng strength po sa atin spiritually. The second thing, He provide yung strength na meron po tayo in order to be a blessing to others. At yung pangatlo, by constantly increasing our strength as we appear before God. Tingnan po natin yung sa Psalms 7 tsaka 2:9. Sabi po dito, they go from strength to strength. Every one of them in Zion appear before God. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob, Selah. Behold a God our shield, and look upon the face of thine anointed. So ano po yung sinasabi po dito, mga kapatid? Yung binasa po natin. Ito po yung psalmist po na ito ay tinitignan po niya yung time na kung saan makapag-worship po siya sa Panginoon. Kumbaga parang excited po ito, tinitignan po niya.
Because there is a problem na hindi po siya makapunta po doon. But this psalmist is looking forward na makadalo po siya sa templo at i-worship po ang Panginoon. At ito po yung nagbibigay ng strength po sa kanya. Ginagamit ng Panginoon upang siya ay lumakas, tumatag sa kanyang spiritual. He is looking forward to worship God. Are we looking forward sa Sunday? Sa ating pang-araw-araw na buhay? Are we looking forward sa fellowship ng bawat isa? To worship God in spirit and truth together as a believers. Dito, he is anticipating corporate worship. At dito sa corporate worship, in verse 8 and 9, he is plea offered to God in prayer in behalf of the King of Israel. The word shield is a metaphor for a king who acts as a shield for God's people. Kasi sila yung nagdedesisyon kung ano yung gagawin. Yung time po na ito, sila yung parang shield po nila. And another thing na nabanggit po dito is anointed as another word for the king. Pero tingnan po ninyo yung prayer po niya dito. Sabi niya, hear my prayer, give ear, O God of Jacob, Selah. Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed. So dito po mga kapatid, this prayer is also a confession that even a king, siya mismo nananalangin sa kanyang hari. King needs God's blessing and favor. Kailangan po na ba ng blessing, favor ng ating presidente? Kailangan. Kasi isang mali niya lang dito, kung gera tayo, kaagad sa ibang bansa, di po ba? Isang mali niya lang yan. Gera tayo, wala naman tayong pag-intercept sa mga missiles, bura ang mapa ng Pilipinas. Pero dito, you just confess and pray for their king. Namumuno sa kanilang bansa. Pinagpipray po nila. We know that we all need God's blessing and favor. Amen? That's why we need to pray for each other. At dito, in their time is anticipation po mga kapatid na he just want to go to the temple. And us believers can find in strength in the fact that one day we will going to appear before God. Lahat po tayo magbibigay ng sulit po sa Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid ay haharap po sa Panginoon. At what an excitement po siguro mga kapatid. That is exciting day na makita po natin ang Panginoon. Amen? Kuminsan, gaya ni Apostle Paul, to be present with the Lord is much better. Di ba? Minsan. Pero sabi ni Apostle Paul, pero mas okay sa inyo mag-stay muna. Di ba? But we are looking forward for that day. Amen? Are we? But we are not looking forward to go to church. Another thing po mga kapatid. In God's presence is bring joy. Meron pong ngiti sa bawat po sa atin. In God's presence, renewed our strength. Kaya kailangan po natin nasa church po lagi. Nasa presensya lagi ng Panginoon. And the last, in God's presence, it brings blessing. Amen?
May blessing po kung tayo po ay nasa presensya po ng Panginoon. If we are in church, there is a blessing. May blessing po yan kung nandito po tayo sa church. So the question is, what are the blessing in being in God's presence? Ano po yung mga blessing po nito? Number 1, the opportunity to serve Him. Meron po tayong oportunidad upang maglingkod po sa Panginoon. And who is God? Para paglingkuran po natin. He is a God who made us. He is the God who made this universe. He is the one who saved us. And without Him, we will go to hell. Pero kung minsan, hindi po natin naiisip po yan, yung opportunity. The opportunity and the blessing to serve God. Alam po ninyo yung pagsaserve sa Panginoon is the highest blessing and privilege. Hindi po lahat ng tao makakapag-serve sa Panginoon. It is a blessing and a privilege to everyone. Tignan niyo po yung sinabi ng psalmist po dito. Ang ganda po yung pagkaka-illustrate po niya dito. In verse 10. Sabi po niya dito, for a day in thy course is better than 1,000. Wow. Isang araw lang po mga kapatid na nasa templo po siya. It is a better than 1,000 years na wala po sa templo. Isang araw lang. Sabi niya, isang araw lang na makapunta ako sa templo. It is better. 1,000 araw mga kapatid na wala sa templo. Wala sa lugar po na yun. At sinabi niya dito, for a day in thy court is better than 1,000. I had rather to be a doorkeeper in thy house of my God than to dwell in the tents of the wickedness. Guardia sa templo. Tumayo lang sa templo, okay lang. Gaya ng ibon, sabi niya, tinitingnan niya yung mga ibon na nasa templo. What a privilege, yung mga ibon nga nasa templo. How much me? Nawala ako sa templo. Mas maganda na lang nasa church. Mas maganda na lang nasa simbahan than 1,000 days kung saan-saan ka nagpupunta. Ito yung sinasabi po niya. Grabe yung ng psalmist po na ito, no? It's better to be in the house of the Lord, even in just one day, than 1,000 na wala siya doon. It's better to be a doorkeeper than to be in the tents of the wickedness. Ito po yung mindset ng pilgrims. Ito po yung dapat na mindset po natin lahat. Yung mindset po natin, na gaya po ng mindset po niya, we are looking forward na makakasama po natin ang Panginoon. We are looking forward na Sunday na makakapag-worship po sa atin ng Panginoon. Yun po yung inaasahan po natin, yung gusto po natin na mangyari. Hindi po yung pag Sunday na gusto mong pumunta sa trabaho para mag-OT, Saturday ngayon, o kaya Sunday ngayon, mas family day, punta tayong mall. Nakapag-worship naman ako ng umaga, kaya hindi na lang ng hapon. Diba? Sinabi ni Pastor eh. Pero dito mga kapatid, yung mindset po natin, we are believer. Yung mindset po natin mga kapatid, we are looking forward. Yung corporate worship, yung gathering po ng bawat isa po sa atin, to worship God in spirit and truth. Yan po sana yung mindset po natin na mananampalataya. Gaya po ng mindset po ng pilgrim po na ito.
We too, as Christians, must have our values shaped by the Bible and the gospel, so that we will take the opportunities to serve God with delight and gratitude. Ano po yung mas gusto po ninyo mga kapatid? Nasa plan po ba ng Panginoon o wala po sa plan ng Panginoon? Nasa will po ba ng Panginoon o wala po sa will ng Panginoon? Mas gusto nyo po bang wala dito sa church rather be in God's presence in this church? Mas gusto nyo po ba mag-serve sa inyong mga job ninyo than serving the Lord? Mas gusto nyo po ba yung mga riches kaysa sa Panginoon? Alam po natin, Kristiyano po tayo mga kapatid, we know that all the material things na meron po dito sa mundo, the riches of this world, ay nakakapag-blind po sa atin. That is not our goal dito po sa mundong ito. That is not our priority. Alam po ninyo yung nangyayari po ngayon sa mga schools? Anong nangyayari sa mga schools po natin? Napakalungkot. Saturday and Sunday, meron na po silang mga klase. Did you know that? May services na tayo, naka-online pa si brother. Kailangan nyo umattend sa klase. Yan po yung ginagawa ni Satan to grab our time to be in church, to worship God. Alam po ba natin yun? But again, an opportunity and a blessing po sa atin to serve God. Lahat po ba kayo ay nasa ministry? Lahat po ba kayo ay nasa ministry? Kung wala ka sa ministry, bakit hindi? Siguro kung bibigyan ka ng oportunidad para magtrabaho sa Malacanang, pambira, siguro gustong-gusto ninyo. But God is given us the opportunity to serve Him. Pero ang ginagawa po natin, hindi. Pero baguhin po natin yung mindset po natin. Because we know that God is worthy to be served. Amen? Dapat maglingkod po tayo sa Panginoon. Dapat naglilingkod po tayo sa Panginoon because sinasabi mo, He is our Lord. Siya ang Panginoon mo, tapos di ka naglilingkod. He is my Savior, He is my Lord, pero nangyayari, hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Pero again, in blessing na nasa presensya po ng Panginoon, we have the opportunity to serve Him. We have a lot of ministries po mga kapatid. We have a lot of workers, needs of workers. Maraming trabaho pero yung mga workers, konti. Marami namang believers, pero naglilingkod sa Panginoon, konti. Dapat maglingkod po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Now, the other thing na makikita po natin yung blessing po ng Panginoon. Another things. Nabanggit po lahat dito sa verse 11. Isa-isahin po natin. A blessing po na nasa presensya po ng Panginoon. Sabi po dito sa verse 11, balik po tayo sa Psalms 84. Sabi po dito, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will He uphold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in Thee. Isa-isahin po natin. Ano po yung sinabi sa verse 11?
Sabi po dito, for the Lord God is a sun. Imaginin po ninyo kung kayo ay naglalakbay at wala po yung araw na nagbibigay ng liwanag po sa inyo. Anong gagawin po ninyo? Mahihirapan po kayo sa paglalakbay. Yung pilgrim po na ito, yung psalmist po na ito, nahihirapan po siya sa paglalakbay kung wala ang light ng Panginoon. Kung walang ilaw po sa tahanan po natin, kaya po ba natin gumawa ng mga shore sa bahay? Mahirap. Kung wala po yung mga ilaw po dito sa atin at sobrang madilim na lang, dark na lang, wala po tayo. But sinasabi po niya dito, the Lord God is a sun. Naglalakbay siya. Hindi po natin alam kung yung pinaglalakbayan nito, kabundukan man yan, o disyerto man yan, cliff man yan. Pero dito, kinakailangan niya ang liwanag ng Panginoon. Siguro pagka naglakbay sila ng isang araw at dumilim, anong gagawin nila? Mag-i-stop. And they are looking forward na magkakaroon ulit ng araw. Light. Para magabayan po sila sa kanilang paglalakbay. Ganon din po sa atin po mga kapatid. We need the light of God. Siya yung naggagabay sa ating, sabi nga sa Proverbs, siya yung naggagabay sa ating daanan, di ba? Ating mga paa, sa ating pong paglakad spiritually. Kailangan natin po ang Panginoon. Just like this pilgrim. Gusto niyang pumunta sa Jerusalem pero madilim kung minsan and he is looking forward na magkakaroon ng araw upang sa makatravel po siya. Our Lord God is a sun. Another thing, a shield. Di tulad po natin sa atin present ngayon, pag maglakbay ka, nakakotse ka, di ba? Sa kanila dati, pag naglakbay ka, there's a lot of things na problem. Pag naglalakbay ka, pag naglalakad ka, maaaring may sawa dyan. Di ba? Maaaring tuklawin sila o maaaring mahulog sila sa mga cliff o maaaring mawalan sila ng tubig sa disyerto. There's a lot of problem. Pero dito, makikita po natin na ang Diyos, siya ang nagbibigay ng shield. Siya ang nagbibigay ng protection sa atin. Kaya nga nakalipas muli ang buong gabi po ng mga kapatid, iningatan po tayo ng Panginoon. Sino po yung napakahimbing po ng tulog kagabi? Mahimbing po ba yung tulog nyo kagabi? Sa akin, di pa ako nakatulog kagabi. Hanggang alas 2, di pa ako nakakatulog. Pero ginising pa rin po ako ng Panginoon. Merong protection ng Panginoon. Like sinasabi ng psalmist po na ito, that our Lord God is our shield. Meron pong protection every day na binibigay po sa atin ng Panginoon. At blessings po yan. Nakapunta ka sa church, well, blessing. Good health, meron ka, it's a blessing. Kung may sakit ka, it's still a blessing. Kasi nandyan pa rin ang Panginoon, hindi ka niya pa rin mahahayaan. Pag namatay ka, it's still a blessing. Why? God is the one who raised you from that death. Sa kamatayan na yan, it is still a blessing, di ba? Bubuhayin ka ng Panginoon. Nandyan pa rin ang protection ng Panginoon, whether be life or in death, nandyan ang protection ng Panginoon na binibigay sa atin. What a blessing to be in God's presence. Not only He give lights to everyone, but also He is our shield. And another thing, sinabi niya, the Lord will give grace, unmeritable favor. Hindi po yan, anong tawag po niyan sa Tagalog? Hindi ka deserving, pero ibinigay ng Panginoon. Our salvation is by grace, tama? It is by grace through faith. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang Panginoon nagbibigay ng grace po sa atin. He gave us grace. In our salvation, we don't deserve grace. Tayo po ay makasalanan and deserve po natin mapuntang impyerno. Pero yung grace ng Panginoon ay binigay po sa atin through the Lord Jesus Christ, who died on the cross, buried, and rose again. And through faith in Him,
We have salvation. We have eternal life. Grace ng Panginoon po yan, mga kapatid. To sustain us, Christian na tayo. Grace pa rin yan ng Panginoon. Sino ba makakapagsabi po dito? Deserve ko yung love ng Panginoon. Meron po ba makakapagsabi? Na deserve ko yung love ng Panginoon, deserve ko yung mercy ng Panginoon. No. We don't deserve anything. We deserve hell. Tama? Nandun yung grace ng Panginoon na sinave po tayo, na-save na tayo ng Panginoon, pero ang ginagawa po natin, wala pa rin. Wala pa rin sa kalooban ng Panginoon. But still, the grace of God sustain us. He preserve us. It is by grace po, mga kapatid, why we are saved. It is by grace. Sinabi ni Apostle Paul, I am what I am by the grace of God. Kung sino po tayo, grace po yan ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng pong makapagmalaki. Ano pa yung binigay po dito? Nabanggit po dito, glory. Future glory po sa heaven. Ibinigay po sa atin yan ng Panginoon. Glorified body, just like our Lord Jesus Christ in Philippians chapter 3, verse 20 to 21. Meron pong ibibigay ng Panginoon na glorified body. Glory na meron po tayo sa heaven ay ibibigay din po yan ng Panginoon. Another thing na blessing, good thing. Kaya nabanggit po dito, no good thing will He withhold from them that walk uprightly. Hindi po yan, alam po ninyo yung blessing ng Panginoon ay nais ng Panginoon na ipurpo sa atin. Hindi po yan kinikip ng Panginoon yung blessing. Yung mga mabubuting bagay po na ito, nais ng Panginoon na meron po tayong lahat. Kasi nais ng Panginoon na tayo po ay lumigaya. Amen? Kaya sinasabi po niya dito, the good things, hindi hinuhold ng Panginoon. Nais na ibigay ng Panginoon po sa atin, pero hindi niya mabigay-bigay. Why? Ayaw po natin maglingkod sa Panginoon. Ayaw po natin sundin kung ano yung nais ng Panginoon. Tayo mismo ang naghihinder sa blessing ng Panginoon. But we can see here, ang Panginoon, hindi siya yung, wini-withhold niya yung blessing, hindi. Nais niya ibigay po sa bawat isa po sa atin. And we can see here the two requirements na nais ng Panginoon. Ito, dalawa lamang na nais ng Panginoon na makikita po natin dito. Sabi niya sa verse 11, sa last na praise, sabi po niya dito, no good things will He withhold from them that walk uprightly. Lumakad po tayo ng tuwid, na maayos, sa harapan po ng Panginoon. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa harapan ng Panginoon. Lumakad po tayo, na matuwid, nasa will ng Panginoon. At ano pa, yung nakalagay po dito, in verse 11, O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in Thee. Anong nais po ng Panginoon? Hindi lang po tayo ay mag-grow spiritually, hindi lang po tayo lumakad ayon po sa kalooban ng Panginoon, kundi sabi po dito, magtiwala po tayo sa Panginoon. You want God's blessing? Sabi dito, walk uprightly. Trust God. And you will going to receive this blessing. Yun ang pangako po ng Panginoon. Yun yung pangako po niya dito, walk uprightly and trust God. Sa atin po ba, mga kapatid, nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon? Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon, mga kapatid? Lumalakad po ba tayo ayon po sa inyong kalooban? Lumalakad po ba tayo ayon sa kanyang kalooban? Anong kalooban po ng Panginoon? Marami pong kalooban ng Panginoon. Sa mga yan is we gather together as a church to worship Him in spirit and truth. Diba?
Now, application po tayo. Quick lamang po. Let us remind ourselves that satisfaction of human soul is only be found in the presence of our Lord. Sabi ko, sa mga material na blessing, hindi ka masasatisfy dito sa mundo. Mga food, gusto mo yung food na ito, kinabukasan, ayaw mo na yung food na yan. Pleasure, sin, masatisfied ka lang, maybe at a moment, pero in the long run, everlasting, you will not satisfy you. But the only thing that can satisfy our human souls is to be in the presence of the Lord. Amen? Another thing, let us remind ourselves that an everlasting joy can only be found in God's presence. Satisfaction, nasa presensya ng Panginoon. Joy, nasa presensya ng Panginoon. Whether in health or in bad, whether in riches or in poor, there is a satisfaction, there is a joy. Bakit? Alam mo na ang Panginoon ay nasa iyo. Alam mo that one day you will go to God, to our Father. And the last, let us always desire to be in God's presence. Dapat desire po natin lagi yan. I-cultivate po natin sa puso po natin na nais po natin, nasa presensya po ng Panginoon. Nais po natin na nasa kalooban ng Panginoon. Nais po natin na nasa simbahan to worship God. Nais po natin na nasa ministry. Why? Because that is God's will. That is what God's want. To be in God's presence because it will bring joy, it will bring spiritual strength, and it will bring blessings. So let us delight in the Lord. So magalak po tayo na nasa presensya po tayo ng Panginoon. Magalak po tayo na nandito po tayo ngayon upang worshipin ng Panginoon corporately. Di po ba? Natutuwa po ba kayo mga kapatid? Yung iba parang napakalungkot Umitin naman kayo. Yan. Amen? Nasaan yung mga ngiti nyo? Ilabas nyo. Ayan. Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Let's pray, O gracious loving Father. Again, maraming salamat po Panginoon sa oportunidad na makadalo po sa inyong sambahan at purihin ka sa katotohanan at espiritu. Dalangin po namin na patuloy na gabayan niyo po ang aming serbisyo at ganoon din po, O Lord, ang mga awitin na magbigay ng puri po sa inyo, makapag-prepare ng puso ng bawat isa at ganoon din po, Panginoon, ang pangangaral ng salita. Dalangin po namin na kayo po, Panginoon, ang maggabay sa speaker po namin ngayon, na kayo po ay maluwalhati at kayo po, Panginoon, ay madakila. Maraming salamat, Lord, sa lesson po namin po natapos po ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, you may be seated po. Nga po pala, next Sunday is our anniversary. So we will not going to have our Sunday school kasi inagahan po yung service po natin. So ang service po natin ay magsisimula mula po ng 9:30. Wala po tayong Sunday school ng 9, pero mas maganda po, maaga po kayo. Pero magsisimula po tayo ng 9:30 po sa service po natin. Maraming salamat po. God bless.